Maulan na umaga at pinagpala ng Diyos. Magandang umaga. Tayo tumayo at tayo lulunod sa Panginoon. Tayo manalangin. Ama, kami lumalapit sa Diyos na may dalang ng langit at lupa. Salamat sa ulan na ikaw din ang lumikha. Medyo na-istorbo kami sa mga bagay-bagay na ginagawa namin, pero alam namin ang mas makabubuting dulot nito ay ayon sa plano mo. Salamat po. Nagsaya dito, Diyos, sa palatandaan, sa senyales, sa kami ay pinagpapala mo. Sapagkat kami nalang ng tagpo, isang bagay din mo kami sinumpa. Kaya salamat naman habang umulan, naaalala namin na meron kang blessing sa bawat isa. Sa umaga nito, sa kanilang pag-ambag, sa damong ito, O Diyos, nawa matagpuan lahat ang presensya mo, ang kapanalbanal mo, ang pag-ibig at katapatan mo, Panginoon, sa bawat isa. Ang biyaya mo, O Diyos, magkaroon ng realization o yung pagkamulat ng aming diwa sa buhay ng Diyos, sa Diyos na kumikilos sa bawat isa, bawat nilalang, bawat tao. Nakakalimot man o hindi, sumasamba man o hindi, nagmuusal man ang panalangin o hindi, tumatawag man o hindi, ang Diyos, ikaw, Ama namin Diyos, na si Yahweh, na Ama ng aking Panginoon, namin tagapagligtas, ay laging nariyan. Hindi natutulog, hindi bumibigit, hindi napapagod, hindi natatapos ang provision, ang pagbantay, ang protection, na lahat ng bagay na pinakailangan ng iyong Santiago at Santiago. Yeah, thank you. We are here to bless your name. Maaari, Panginoon, meron kami malayunin, pero ang halaga ay maisama namin ang pagpapasalamat. Kung di man kami nakapagpasalamat na isang taon, ngayon magpapasalamat. Kung nakapagpasalamat mo kami araw-araw, may umaga nito, aagahan namin ang pagpasalamat. Kaya we meet you today, Father in heaven. O Lord Jesus, be with us in our midst as we pray to our Father and our Father. And O Holy Spirit, cleanse us. Fill us with your power. Fill us with your comfort and joy. Fill us, O God, the Holy Spirit today. Thank you for the day. Thank you for everyone. Thank you for the moment that we can once again be together in worship, in thanksgiving, and in offerings, O Lord, of everything. Give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Manatili po tayo nakatayo at babasahin sa ating kapatid ang Amos 9:11. Good morning po. So, Amos 9, muling itatayo ang Israel. Darating ang araw na muli kong itatayo ang kaharian ni David na tulad sa kubong nawasak. Aayusin ko ito sa kanyang pagkakagiba at itatayong muli gaya noong una. Upang masakop ng mga Israelita ang natitirang lupain ng Edom at ang iba pang mga bansa na sinakop nila noon, na itinuring kong akin. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito at gagawin ko ang mga bagay na ito. Sinabi pa ng Panginoon tungkol sa mga taga-Israel, darating ang araw na magiging masagana ang kanilang ani. Hindi pa nga nila natapos ang pag-ani, sisimulan na naman ang pag-araro. At hindi pa natapos ang pagpisa ng ubas, panahon na naman ng pagtatanim nito. Kung titingnan ang napakaraming ubas na namumunga sa bundok at burol, para bang dumadaloy ang matamis na bagong katas nito. Pababalikin ko ang mga mamamayang kong Israelita sa kanilang lupain mula sa pagkakabihag. Muli nilang itatayo ang kanilang mga nasirang bayan at doon sila maninirahan. Magtatanim sila ng ubas at iinom ng katas nito. Magtatanim sila ng kanilang mga halaman at kakainin nila ang mga bunga nito. Patitirahin ko silang muli sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na muling paalisin. Ito ang sinabi ng Panginoon na inyong Diyos.
Naman. Elected pa ng Panginoon, pagkakay sa darating araw na magiging masagana ang kanilang ani. Hindi pa nga nila natatapos ang pag-aani, sinisimulan na naman ang pag-aaralan. Praise the name of the Lord. Subukan niyo ba yun? Iba na uubos yung sinweldo niyo, sinweldo na naman kayo. At kayo nasa Panginoong Diyos, maayos ang iyong pamumuhay at pakikinig sa Kanya. May ganun blessing. Hindi ba naubos yung sweldo? Eh sa pangkaraniwang tao po, kasi sweldo pa lang, nangungutang na. Di ba? So, ibig sabihin, hindi orderly, hindi discipline, hindi godly yung ganung klaseng pamumuhay. So, umawit na tayo na buti-buti ang Panginoon. Pwede natin yung kay buti-buti ng Panginoon. Tunay nga na kay buti ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Buti ng Panginoon sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y
the Lord. Hallelujah. Pwede na po tayo po. Oh, glory to God. Amen. So, magandang umaga po muli sa ating lahat. At, meron po ba gustong magpasalamat? Kahit isa lang, tumingin. Bago tayo tungo sa ating pagbuli muli sa salita ng Diyos. Meron po ba magpapasalamat? Gusto nga palang pasalamatan dahil nandito yung pamilya natin Sally or sa nanay Sally. Umuwi muna sa nagpakita lang pala sa akin. Ayan, saka yung Jason na sa nawawala, music in action. Anyway, welcome sa Lord of Glory Worship Assembly. Alam niyo po, for the longest time mula nung tumira sa suburban ng sinanay sa amin. Buhay pa rin si Tatay George. Dito siya nag-church. Actually, sa mga Christian churches, nagpunta siya dyan, mga isa o dalawang church na Christian churches na puntahan niya. Pero dito niya, kami ang naging pamilya niya sa amin. Kahit sasampay ang ating mga kapatid, pagka merong seremonya sa ganito, ay dito siya, siyempre sa kabauwi sa pamilya mo, di ba? Okay, so meron ba magpasalamat pa, magpuli sa kanya? Yung pinakating sa akin, tingin na naman. Ayun, nakatingin. Meron pa? Meron ba? Medyo may kaalimantan ngayon. Nakalimutan ko kasi yung ating parents at school bago siya na pagkakita yung parang meron ba tayong naka-zoom? Hello sa mga naka-zoom. Kaya lang, wala kayong camera eh. Kaya so, mamaya na kayo mag-hi. Para matuwa sa Ano lang ba? Ayan, kita na po sila. Ito ba, kita na sila. Yeah. Wala Hindi ko pa dala yung connector. first yung camera din. Actually. At kung meron po kayong Bible with you, I encourage ko na magbasa. Pero kung wala po kayong app ng Bible, ano po yung app ng Bible sa mga cellphone? Ang mga pastor po natin, pag sinabing may bahay, pero walang Bible, sasabihin ng pastor namin, benta niyo yung bahay niyo, bumili yung Bible. Kasi gusto niya ipasa gano'n ka halaga yung salita ng Diyos sa buhay ng bawat tao. So kung may cellphone po kayo, ito lang app ng Bible. Benta na rin yung cellphone. Mga tao sige, benta na rin yung cellphone. Madilim ba? Madilim, maibig pa lang. Kulang pag-alita. So kayo famous, pero dito po, papapahiram mo kayo ng Bible, pero susolin nyo. Siguro, sharing na lang. Noy, pag-iano mo, Noy, kagamagan. Jay, hindi nila kasi yun, nandun siya sa dito. Sharing na lang po, mga Bible. Isang pro, isa. Okay? Yeah.
So, sorry niyo po yan. Ulit, pabayaran po yan. 500 po sa inyo. Ha? Okay. So, tutok tayo sa Book of Amos. Amos. Anong page that? Kaya? Ng Amos? Pahina. Yung Book of pahina. Yung 1. Hundred. 800. Oh. 67. So, nandun kayo sa 1. Tagpo na tayo sa Amos 1 para pag-realize nyo kung ano yung may nagsasalita dito eh. Ang tawag dito yung pag-prophesy o pagsasalita ng mga mensahe ng Diyos. At pag time na to, ang ginamit dito ay si Amos. Alam niyo po, bago magkaroon ng captivity or pagpapalibin o pagkukog sa Israel, ilang propeta na po ang nagsasalita sa kanila tungkol sa kanilang kasalanan bilang bayan ng Diyos at katipan ng Diyos. At dami na po, mga ilan na po propeta. Isa ito si Amos. At makikita natin dito, iba, ang lugar naman niya, ang setting niya, iba, nasa Bethel. Nakatira daw siya sa bandang south ng Judah at tinawag siya ng Diyos para mangaral dun sa Bethel. Ang Bethel po, isang lugar din malapit sa Bethlehem, hindi pala sa Bethlehem, sa Jerusalem, sorry, na doon tumira yung hari ng Israel. Noong time na yan, divided kingdom na sila. Israel, Judah. So from the southern portion ng Judah, yung tinawag niya itong si Amos para mangaral ng pagsisisi sa kasalanan. At kung hindi, ay buhusgahan, paparusahan sila ng Diyos. At katulad ng napag-aralan natin ng ilang prophet o group of prophecies, ganun lagi ang tema. Iba-iba lang yung setting at iba-iba lang din lang yung tinutukoy na sitwasyon. Pero iisa lang po ang tema. Makasalanan kayo bayan ng Diyos, pinili ko kayo para maging akin, pero tumalikod kayo sa akin at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan. Pero tayo na to, hindi lang yung Diyos-Diyosan ng worship at na ng Lord. Merong justice, merong lahat of immorality, lahat ng maaaring sa isang mabuhay na maalwan. Imagine niyo. Kasi po, nung time na ito pala si Amos nagsasalita siya, yan yung time na napakaalwan ng Israel at Judah. Kasi yung time na yun, magtawag sila. At yung Judah, nagpasailalim sa pamumuno ng lagi ng Israel. So, they are materially prosperous, but spiritually poor. Ano gusto niya? Materially poor, but spiritually, materially rich, spiritual poor. Spiritually poor, you would rather be spiritually poor, and then materially poor, but spiritually rich. Spiritually rich, materially rich. Siyempre, alam mo naman, ang dinaanan niya. At ang faith niya. Di ba? Kahit Catholic pa siya noon, grabe yung faith niya kay Lord. Nananalangin siya talaga sa Panginoon, sa Diyos. At wala siya pakapangako. Pero sabi niya, Lord, nalalunin mo lang ako sa laban. Hindi sabi, payamanin mo, kasikatin mo. Hindi. Nung manalo siya, na isang beses na nagpanalo, nagpasikat sa kanya kay Golden Boy, yung nagpasikat sa kanya, pogi niya, kabuksihero ng Amerika. Sino pa yung J-Boy, yung Golden Boy, si Barrera? Barrera ba yun? Sa kanya. Sino? Tapos, mahigit 3 times, 5 times, 10 times, o ilang times yung yung bayad doon sa doon sa kalaban niya, kahit natalo.
Pero kung pasikat siya, tumunod na laban niya, siya na yung nag-book yung bayan. Hindi kagad-kagad tayo pinapayaman ng Lord. Tinitest muna tayo ni Lord. At dahil dyan, tayo ay manalangin. Hallelujah. We come to you, Father. We want to know your word. Kahit na konting glimpse lang ng salita mo, ng Biblia na yan. Gusto namin maintindihan kung sino ka, ano ka, at kung anong pinapahayag mo sa bawat isa. Sa muli ka ng kapahayag mo sa bayan Israel na minsan mong pinili at ginawa mo katipan sa iyo. Pero pinigo. Kaya salamat na sa magitan nito, Panginoon, nakikita namin kung sino ka, sino si Jesus, at kung ano ang nanglalim. Hallelujah. Thank you, Father. You will bless us all. In Jesus' name. Amen. So, ito pong si Amos. Sino daw po ito si Amos? Sabi niya dito sa chapter 1, kung babasahin po natin, sabi dito, ito ang mensahe ni Amos na isang pastol ng mga tupa ng taga-Tekoa. Ang mensahe nito ay tungkol sa Israel. Ipinahayag ito sa kanya ng Diyos 2 taon bago lumindol. Dahil na yun, nag-warning na ang Lord. Nung paglindol, siguro doon nila diba yung mga buildings nila na magaganda na nagpapabigay sa kanila ng glory o ng kasikatan ng time niya. Kasi ng time na yun daw, yung Babylonia, yung Syria, yung mga nasa neighboring countries nila, weak. Nung time yun, sila yung boom, sila yung kinatatakutan, sila yung nasa taas. Baga sa panahon na yun, sino ba yung mga country na nasa taas ngayon, kinatatakutan? Number 1, Russia. hindi dahil US, Russia. China. kasi ang China nung araw may practice yan, may prophetic word yan. Ang China daw is sleeping dragon. Kaya pag nabuhay yung dragon, nagising. Eh na, ngayon, gumising na. Kaya iba na alam na niya kung ano yung power niya, kung ano yung kaya na niya, kung ano yung gusto na pwede niyang gawin, gusto niyang gawin, kaya niyang gawin. Anyway, nung time na yon, sabi ko, noong panahon ni Uzziah, yun ang hari ng Judah. At si Jeroboam na anak ni Joas na hari ng Israel. Noong time na yun, divided kingdom na sila dahil divided ang heart nila kay God. Nag-iisang Israel, ginawang two kingdoms, Israel and Judah. Kasi yung puso ng hari nila na-divide. Noong time na yun, si Solomon, umibig sa maraming babae. Kaya si Solomon po, 1,000 po ang naging babae. 700 na asawa, 300 na kabit. Dahil dyan, sabi niya, dahil dyan sa mga babae, inibig mo, yung puso mo ay tumalikod na sa akin. At makisamba ka sa mga Diyos-Diyosan ng mga asawa mo. Yan. So, nung magamit ang Diyos, sinangkin niya yung kingdom. Yung 10 kingdoms, o yung 10 tribes, nasa northern, which is Israel, and 2 tribes, nasa southern, which is Judah. Doon niya pinintay. Doon sa country niya pinintay yung pangalan niya. Nandun yung Jerusalem. Noong time na yon, nag-boom ang Israel ulit. Bakit? Kasi yung hari ng Israel, si Jeroboam II, ay tumira sa Bethel. Doon yung sa Kaya nagpasa lang. malapit sa Jet. Wala lang yung mami. Talaga. So, tayo ng prosperous. At naging center daw ng religious center yung Bethel. Hindi na yung Jerusalem, which is nandun yung Temple of God. So, na-imagine nyo kung ano yung scenario. No? So, alam niyo po, pag nagubok ang religious activities, nagubong ang economy. Imagine niyo yung Quiapo sa Kapataran. Di ba nandiyan lang lahat ng dikahan? Ganyan, pagka nag-boom ang isang lugar sa religious center, religious center, dahil din nag-boom yung economy. Diyan ang pupunta, lumalapit yan yung mga palengke, lumalapit mga vendors, lumalapit lahat ng vendero yan. Kasi pag nagsisimba, tayo tao, di ba? At galante ang tao pag nagsisimba, mabait siya pag nagsisimba siya. Pero pag lumayo-layo na siya sa simbahan, punta ulit siya. Joke yan. Actually, may scenario, di ba? Kahit tayo, magka nalalapit tayo sa simbahan, pero pag nalalayo tayo sa simbahan, kaya nakauwi tayo sa bahay.
Kaya medyo masunod na tayo. Ganun ba yun? Nag-iiba agad. Hindi naman lagi gano'n, okay? Hindi na. So, to si Amos, hindi siya, by profession, hindi siya propeta. Pagkaraniwan tao siya. Shepherd na siya eh. At nagbe-breed daw siya ng mga sheep. At nag-aani pa ng mga, ano mga inaani niya dyan. Meron pa siya mga inaani ng mga mm, magagandang prutas, sabi nila dyan. Nag-aani siya ng mga prutas. So, actually, parang a shepherd and farmer siya. Sabi dito, by occupation, he was a sheep breeder. Imagine mo nga siyang pagkaraniwang tao, biglang ginawa, tinawag ng Diyos, oy, nyari ikaw, pwede ka private na lang. Ay, noy, pumunta ka doon sa lugar na yun, sa simbahan na yun, ngayon, mangaral ka, sabihin nyo, magsipagsisi kayo, kahit samba kayo ng samba, pumunta sa impyerno. Ayan. Paggawa mo ba yun? Yun ang senaryo. Diba? Kasi, ito si Amos, pagkaraniwang tao rin na nagpapastol, nagbe-breed, nagbebenta lang ng mga gaganda daw na sheep. Yung pinaka-quality sheep lang, hindi siya pagkaraniwang shepherd eh. Hindi siya pagkaraniwang breeder. Ang pinibreed niya, yung mga sheep na yung may pinakamataas na wool. Alam niyo ba kung magkano yung mga wool jacket? Na may mga mataas na quality? Ganyan po. So, businessman siya. Hindi siya pagkaraniwang breeder and farmer. Maganda yung kanyang kalalagayan. Pero pagkaraniwang tao, pagdating sa religion, hindi siya sacerdote, hindi siya levita. Kasi mga levita, yun yung mga lahi ng mga naging sacerdote o pari. No? Hindi siya galing doon. Galing siya sa ibang lahi ng Israel o kay Benjamin man siya nung galing o kay Joseph. No? Ibang lahi, hindi siya kay Levi o levita yung tinawag ng Diyos para maglingkod sa templo. Hindi siya doon. Tapos bigla siyang tinawag ng Diyos, mangaral ka sa Bethel. Sino yung nasa Bethel? Yung hari na Israel. Nakatira doon siya pinapangaral. Sabihin ka, hari ka, pag di ka nakinig sa Diyos at di ka nagpasako ngayon. Sasabihin ko sa'yo, tuto pa rin na ng Diyos ang kanyang paghuhod ka sa Israel. Sa buong bayan ng Israel, hindi lang yung Israel North, kundi pati South. So sabi nila, nung time na yun daw, napaka-hirap daw imagine na makugkob ang Israel noon. Dahil nung time na yun, malakas sila, mayaman sila, powerful sila, kinatatakutan sila. Never na pumasok sa isip nila. Nung time na yun, Babylonia, never heard ba yun? Pero nung lumakas ang Babylonia, yun ang ginamit ng Diyos para paluin sila sa faith. Imagine nyo na ba paano kayo mapalo ng Diyos sa faith? Nati-realize ko ba yung pinapalo kayo ng Diyos o hindi? O tinatawag na kayo o hindi? O kinakalapit na kayo o hindi? Kasi ako lang, hindi pa ako born again noon. Hindi ko yung nati-realize sila. Na-realize ko lang na malayo Diyos sa akin na mag-duhalder. Kasi sobrang iyak at ikpit at panalangin ko noon doon sa hospital mismo, ng veranda ng hospital ng St. Luke. Sana nalangin ako. Nakatingin ako sa langit, dilim-dilim. Sabi ko, Diyos, oh Diyos, hindi lang ang tumawag. Pwede ba huwag mo nang kumulit po yung malim mo? Pero nung mamatay siya after 4 days, na-realize ko, napakalayo dito sa Diyos. At nung ma-realize ko, naririnig ko na yung mga salita ng Diyos, naisip ko, napakamakasalanan ko pa. At nung naririnig ko pa yung mga salita ng Diyos, mga warning niya sa akin, naku, pupunta pala ako na yung pira. Doon ako nakarealize. Doon ako nandun sa Diyos sabi ko. I surrender my life. Na. Sana pamating ang bawat isa sa aga na gano'n, ang magkaroon na, Lord, yan ako talaga makakalaban sa inyo, nunod na ako. Kasi minsan, katulad dito, panahon ng Ate Amos, iniisip lang din lang kayo ng Diyos. It was an economic increase noong time na yun. Economic, sabihin natin na comfortably living every family. So iniisip na, okay ka lang dyan Diyos, okay lang rin ako dito. Diba? Kaya nung nangaral si Amos, biro kinalabit siya, boy, shepherd, oy, tigilan mo na mag-business. Sabi niya, ito sabihin mo sa ano, so nang sabi, verse 2, sinabi ni Amos, umatungal ang Panginoon sa Zion. Grabe yung pagkakatagalog dito, umatungal.
Ito nga. Sa English ay the Lord roars from Zion. Parang ngayon. Nagagalit na. Galit. Nagagalit. Parang kayo. Bibig. Kaya namin sabi. Sabi, ma-imagine yung nanay niya nagagalit sa'yo. Kaya talaga, bibig na talaga. Sabi dito, the Lord roars from Zion. Tagalog, umatungal ang Panginoon mula sa Sion. Ang Sion po, yun yung symbol ng temple. So it is the symbol of God's presence. It is the seat of God. Kung saan nakaupo, nakalupok ang trono ng Diyos. Yun yung Sion. Ayun yung mismong temple. Kung pupunta kayo sa Israel, wala na po ngayon yun. Kasi iba. Kasi nung time na yun, nandito, na lagi sila pinapanish ng Lord, ginigiba ng mga giniba ng Babylonia, ng Syria, ng Greece, hanggang sa Rome. Nung dumating ang Rome, restored ang temple. Yan yung dumating ang Rome, yan din yung dumating si Jesus. Kaya restored ang temple. Kaya sabi niya, gibain niyo itong temple na to, in 3 days, itatayo mo. Kaya sabi sa kanya, sira ka pala eh. Binabato nila si Jesus. Pero ibig sabihin pala ni Jesus siya yon. Kasi siya ang tunay na templo ng Diyos. Si Jesus himself. Hindi yung building. Kaya kahit saan po kayo manalangin, naririnig kayo ng Diyos. Hello? Nag-amen. Kasi yung bata. Sabi dito, dumadagundong ang tinig niya mula sa Jerusalem. Dahil dito natutuyo ang mga pastulan ng mga pastol at nalalanda ang mga talim sa tuktok ng bundok ng Carmel. Ito sabi na, 2 years before nagkaroon ng lindol. Nagkaroon ng lindol, siguro nagkagibaan, nagkaroon. Doon na nila na-realize, kailangan sila tumawag sa Diyos. At after that, sabi nila dito, yung sinasabi niya, specific na mga gagawin ng Diyos, 30 years daw po bago natupad. Medyo matagal. Kaya kung kayo po ay mabuhay ng 50 years na sabi mo, hindi mangyayari yung sinasabi ni Amos. Katulad din po, na sinasabi ng Biblia, nandarating ulit si Jesus. Pero bago dumating yung mararapture ang lahat ng mga believers, ng mga mananampalataya kay Jesus, kukunin sa kalangitan. Unang kalangitan muna, dyan sa ere. At pagkatapos, magkakaroon ng paghahari ang Antikristo. Na hindi alam ng tao na Antikristo siya. Ang sasabihin ni sila siya, pati ang mga nabubuhay sa Jerusalem. Ay, ito na pala yung Kristo. Kasi hanggang ngayon, hindi nila tinanggap si Jesus bilang Kristo. Kaya hinihintay nila yung Kristo. Kaya pag dumating yung Antikristo, ang ibig sabihin po ng anti, sa salitang English talaga, pag literal mo to, instead of Christ. Kung sa Tagalog, imbis na si Kristo, imbis na si Kristo siya. Ibig sabihin, magiging kamukha siya, matulad siya, darating siya, parang Mesiyas. At pagkatapos maghari sa Jerusalem, iisahin niya yung mundo, in 3 years, nanganaganan sila 10.5 years. After 10.5 years, oy, sasamba kayo sa akin, hindi sumamba. Pero bago kayo sumamba, papatatak na kayo at magpe-pledge kayo ng allegiance. Sasabihin, itakwil mo si Kristo bilang Mesiyas. Doon mo na marirealize. Aba, hindi na pala ito ang Kristo. Hindi pala ito. Sasabihin mo, you must renounce Jesus as your Lord and Savior. Sasabihin mo, hindi ko, Diyos at Panginoon si Kristo. Panginoon si Kristo. Okay, may kita ka na. Pwede kang kumain libre. Bumili libre. Lahat libre. O saan kanya. Pero dala-dala kanya kahit saan siya pupunta. Alam niyo yung pagdating ng Kristo ang totoo, nakasama yung mga nakuha na Kristiyano na rapture. Paghahari siya ng 1,000 years. Lahat na sumunod doon sa Antikristo at false prophets, false teachers, lahat yun, time din. Pero si Satanas, tulog muna. Ano ba siya? Provisional, tulog. After 1,000 years, papakalan siya ni Jesus. Pag pinakawalan siya ni Jesus, alam na naman niya kung sino hindi niya believer to. Kasi mag-ugoyo na naman siya for the last. Pagkatapos nun, alam mo na ngayon kung sino sa inyo kasama. Sige, doon na talaga sa dagatan. Okay. Ito yung mga senaryo ng kanyang prophecy sa Bible. Iisa lang yan. Kung titignan po natin lagi, ito, I will judge you. Dahil sa,
katigasan ng ulo nyo. Pero kung kayo ay magsisisi sa kasalanan, sabi niya, pagpapalain kayo. Di ba yung binasa natin kanina? Darating ang araw, sabi niya, yun yung pagpapala na yun. Blessing na yun, pag nag-repent na yun. Pag nag-repent na Israel, and Israel is bishop person. Kasi ang Israel, apple of the eye ni God. Gusto mo bang maging apple of the eye ka ng God? Pero ikaw bilang tao, apple of the eye ka ng God. That God loves us. Kaya nga, God so loved the world, di ba? And that includes you and me. Sabihin na nga, for God so loved me, that He gave His only begotten Son. That if I believe in Him, I will not perish, but have everlasting life. Para sa inyo, o sa akin lang. Praise the Lord. So, ito si Amos sa pagkagaling na araw. So, hindi siya nagdalawang isip, no? Hindi siya katulad ni Jonah. Sabi ng Diyos kay Jonah, punta sa Nineveh, mangaral ka para magsisi sila. Kundi, paulan ko sila ng apoy at anoin ko sila. Si Jonah ang tumakli. Kaya kinain siya ng malaking isda. Ito si Amos, diretso. Hindi niya sabi, Lord, hari yun, doon ako mangangaral. Hello, okay ka lang? Si Jeroboam. Kaya sabi na, nagalit sa kanilang tao. Sabi niya, ano ka ba? Di mo ba alam Jerusalem to? Di mo ba alam bayan to ng Diyos? Di mo ba alam na hindi ka pababayaan ng Diyos? Ba't ngayon ganyan pangalan mo? Sasabihin, hindi niyo ba narinig si Isaiah, si Jeremiah? Lahat yan ang mga nangaral sa inyo. Hindi pa rin kayo naniniwala. So, bahala kayo. Pag di ka naniwala. Alam niyo po, yung first chapters nito, ito po sa judgment po. Yan. Ng Damascus, Gaza, Tyre, Edom, Ammon, Moab, Judah, Israel. Yan lahat. Yung neighboring country sila at saka sila mismo. At pagkatapos nun, na-demon siya. At pagkatapos nun, nagkaroon siya ng vision na nagpapakita. At ang pinakamaganda ng vision dito, yung summer fruit daw sa basket. No? Ilan ba yung ninong nila dahil po? Sampo. Ilan ninong? Okay lang yan. Actually, kasi yan. 23? So, yung summer fruit na yun, pakita sa kay bulog lahat yun. Siyempre, pag bulog, anong gagawin? Tatapon, di ba? Kaya sabi niya kay Amos, ganyan ang sabihin mo sa kanila, ganyan sila, katulad sila ng prutas na bulok. At pagkatapos, tatapon ko na sila. Kaya nga, pinabayaan ng Lord na mag-captive sila, na never. Alam niyo ba, ang parents, kapag nagparusa sa anak, siya yung number 1 na sasaktan. Ganyan ang Diyos. Yung tatay, bihira. Pero yung magulang, yung nanay, naku, iiyak pa yan pagka sinasaktan niya anak niya. Pero pagka hindi niyo po yan dinarusahan o dinisiplina, hindi niya po malalaman ang tama at mali. Mamaya, pangalan ko din sa mga ninang at magulang sa mga sa pag-aayos. Anyway, doon na tayo. So, in response to God's call, he went to Bethel, the residence of King Jeroboam. Doon siya nangyari. Mahirap na assignment, pero ginawa. So sa akin, siguro, ang challenge sa atin, kung tayo tatawain ng Diyos. Sasabihin nga ni Lord, hindi ka naman kaya gawin yun. Actually, nung tinawag ako ng Lord, siyempre, 20 lang ata ka, 21, 22, tiyak ako. Sabi niya, paano mo naman laman, tinatawag ka ni Lord. The first time na nalaman ko, tinawag ko ni Lord. Sa isang camp, tapos nag-thanks yung pastor. Tapos nung Tagalog siya, sabi niya, tinatawag ka ng Diyos, tumayo ka na dyan. Kasi nung table, candlelight dinner kami. Tapos lahat pakyan niya. So, few minutes, sige lang, sabi na, huwag kang patakot, tinatawag ka ng Diyos. Tumugon ka lang, bahala na din sa'yo. So ako, parang iba na yung feeling ko. Sabi ko, Lord, di ba hindi ako yun? Hindi ako yun, di ba? Hindi ako yun. Alam niyo ba, pag dilat ko, lahat ng kabataan nandun na sa kanya, ako lang nung wala. Hindi niya ako nakikita. Pero nung pag-call niya, tumayo ka na dyan, kapatid.
Huwag kang matakot, mahal ka ng Diyos, igagabay ka niya, tinatawag ka niya sa maganda, layunin. Sabi na doon, di ba, hindi ako yun, hindi ako yun, hindi ako yun. Tapos hindi na ako mapakalit, dahil wala lang siyang ginawa, kundi tumayo ka, ikaw tinatawag ng Diyos. Huwag kang matakot, paulit, hindi na ako mapakalit. Pag tingala ako, lahat ng kabataan nasa palibot niya. Ako lang ang grabe ito ng puso ko. Iyak ako, Lord, hindi naman ako worthy. Bakit kaya buhay ko sa inyo? Pagtayo ko, tumigil ang pastor. Hindi ako nakikita kasi height ko lang siya ng time, lalaking mga kabataan. Nakapaligid sa akin. Tumigil siya, talaga yun, nalaman ko talaga sa ko, lagi ka Panginoon. Hindi ko na kaya to. Ano makpa ako, pagkakpa ko yun. Doon na, doon ang katapusan ng ceremonies. Kinabukasan, pinuntahan ko sa kubo niya si Pastor, sabi ang asawa niya, iyak ako sa habang nila. Ako yung tinawag niya. Natingin na sa akin yung hindi nila alam kung ano nangyari. Ha? Ikaw pala tinawag ni Lord ko pala. At hindi ako tinawag ko, basta tinawag lang niya ako mag-ito. Ano ba? Alam mo ako ibang, hanggang siya tinawag niya ako. So anyway, ang mahalaga mag-respond. Kung hindi ka, hindi ka na isda. Pero kung hindi ka tinawag ng Lord, magduda ka na. Kung pupunta ka lagi, kung hindi. Kung hindi ka tinatawag, lumapit ka. Pagka lalapitan ka niya. Kung ikaw ay lalapit. Kaya sabi din sa Dave, draw near to God and He will draw near to you. Totoo po yan. Si Pagyan po, lapit sa Diyos yun, di ba? Di mo nanalo yun, ganyan kapal na pera, bibigay doon sa Quiapo Church. Nung maborn again, di yan na pinupuntahan yun, di ba? Siya na lang kahit tayo ng sarili niyang church doon sa ano, at nag-share siya ng gospel, at siya na ngayon na nagpapastol doon. Lahat, pamilya sila, lahat na lang church. Eh, nung nagkaroon siya ng mga ah, persecution, sabi ni JP, di ba po kayo, maging happy na lang kaya sana kayo sa amin. Kaya, maging happy na lang kayo sana sa amin. Kasi nakilala namin ang Panginoon ng personal. Pwede naman natin makilala ng personal eh. Alam niyo po ba yung sabihin ng personal na pagkakilanlan? At hindi nyo lang makilala ng personal ang Diyos. Magkaroon pa kayo ng relasyon. Yung personal na relasyon. Ano yung personal na relasyon? Parang kung mag-asawa, dati wala naman, hindi naman kayo magkaanoan, magkaroon kayo ng relasyon, di ba? Yung mag-asawa. And dati ko, nung mamatay mami ko, ayaw na niya mag-asawa. Sabi niya, kasi magpapakain na naman daw siya ng ganyan, kakilala. Hindi niya kaano-ano. Sabi ko, ha? Ay, sabi ko, mag-asawa ka na, parang hindi mo kami ginawa palit. Sabi niya, ano ka, magpapakain na naman akong digo. Ano-ano? Ano ibig sabihin doon, di ba? Hindi mo ka-relasyon. Hindi mo ka-relasyon. Kaya yung pagkikipagrelasyon natin sa Diyos, no? Gawin yung personal. Sabi niya, Lord, I come to you. I want to be in your presence. Lord, I long for you. Unless wala talaga tayong pagpuso-puso sa Diyos, kakabagan naman tayo ng ating. So, nung nag-prophesy si Amos, it was the period of optimism. Masaya lahat. Sino masasabi kailangan niya ang Diyos? Masagana ang lahat. Sabi nga dito, inwardly o outwardly, powerful. Pero inwardly, idolatrous and corrupt. Materially prosperous. No? Material prosperity against social evil. Yung type na yun. Masagana, masaya. Pero yung tatay, madami asawa. Gusto niyo ba yun? Sige, wala akong pinakatyan. Yung ibig sabihin yung senaryo lang, ha? Yung senaryo lang. Diba? May mga pagkakataon ganon. Okay lang ako, masagana ako, pero kabit lang siya. At least, nag-peace. Kasi, natutulungan niya yung pamilya niya, tutulungan niya yung mga kapatid niya. Tapos, pero kabit siya. Ng isang Chinese. So, okay lang sa kanya yun. Diba? Hindi niya naisip na kailangan niya ng Diyos. Hindi niya naisip na kailangan niya ng righteousness. Hindi niya naisip na pagdating ng araw, haharap siya sa Diyos. At sasabihin, tama ba yung ginawa mo? Alam niyo ba, na itong Amos na to, ito yung pinakasikat na merong verse na, prepare
to meet thy God. Ito yung isa sa mga susi na key verses. Sabi dito, prepare to meet thy God. Maghanda ka sa pagkikita nyo ng Diyos. Kahit hindi nyo siya Diyos, isa lang ang Diyos eh. Wala namang ibang Diyos. Yung naglikha sa'yo at sa akin, naglikha sa langit at lupa, sa lahat ng bagay nakikita at di nakikita. Sabi niya, prepare to meet thy God. Yan ang mga Baptist, ang mga yan. Ang gusto na itong verse na to. Kasi inisip nila na prepared sila na makita ang Diyos ng kaya gusto nila to. Nawa sa ating pagkakaupo dyan, sabihin natin sa ating sarili, Lord, ako ba ay handa kang makita o makaharap? So sabi, siguro isipin nyo, naman kung makaharap ko ang Diyos. Alam niyo ba, ang Diyos ay husgado? Kaya ito, Jesus of Amos, pareho din ang sinasabi sa ibang prophet. Jesus is the judge there. Jesus is the authority, has the authority to judge. Siya yung maghuhusga sa iyo kung tama o mali ang pamumuhay mo. Sabi ng isang pari ng Marianismo. Saan tayo nanggaling? Diyos. Saan tayo uwi? Sa Diyos. Ngayon ang tanong ng pari, sigurado ba kayo makakauwi sa Diyos? Yun ang tanong. Handa ba tayo makaharap ang ating Diyos? So, ano nangyari? Ang Amos po, ang ibig sabihin from the Hebrew root word, Amas means to lift a burden, to carry. His name means burden or burden bearer. Siya po yung tagadala ng bigat. So, nung time na yun, siguro, na-imagine ko gano'ng mabigat yung time na nararamdaman niya. Dahil siya, sa kanya pinakita ng Lord, yung gagawin ng Diyos sa Israel, isa-isa, nung time na yan. Na natupad after 30 years. Kung kayo 80 taon na nangangarap si Amos, sasabihin mo, hindi ko naabutan yan. Pero kahit hindi nyo abutan, iba pa rin yung pagharap ng ating kaluluwa sa tunay ng Diyos. Siguro tanongin natin ang sarili katulad ng panahon na to. Masagana tayo, maalwan, nabubuhay ng payapa, narinig. Pero kamusta nga po ang ating pagkagugnayan sa Diyos? Tayo po nagkaroon ng kaugnayan ng personal katunay ng Diyos. Ito po isang hamon sa bawat lahat, Katoliko man o hindi. Kahit siyang pare, masasabi ng kailangan ka magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Or else, you will go to nowhere na hindi mo alam kung saan yun. Tawa po. At ang isa pa, pero ang isa pang Jesus na ang isa pang picture ni Jesus dito sa Amos ay He will restore. He will also restore His people to Himself. Babalik at babalik. Alam niyo po, kahit na, katulad ng itong Joel, di ba? Ng Hosea. Ilang beses siya iwan ng asawa niya. Ay nahabol at binibigyan ng asawa niya para ipakita lang sa tao sa ganyan ng Diyos sa kanila. Kahit iwanan niyo ako, kontaksin kayo sa akin, mamahalin at mamahalin. Ganyan tayo sa mata ng Diyos. Kahit hindi niyo siya naalala, hindi ka naalis sa kanyang kanya. Kahit hindi mo siya hinahanap, hindi ka naalis sa kanyang mata. Kahit hindi mo siya iniibig, ang pag-ibig niya, lagi tapat at para sa iyo. Forever. So tayo manalangin. Father, thank you Lord. Hallelujah. Salamat sa mensahe ng Amos na ito. Napakalalim pero nawa, salang maintindihan bawat sa ikaw, Diyos, ay may layunin para sa amin. At yan ay makapiling ka sa magitan ng pananampalataya ng Jesus na yung pinadala upang magbayad ng lahat ng aming mga kasalanan. At dahil doon, tanggapin siya bilang aming tagapagligtas, Panginoon ng aming mundo. Thank you and in praise you, Winnie. Salamat po sa umaga na ito na tinatagpo mo ang bawat isa. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Nandiyan ako kaway tayo lahat. Kasi may tagda lang. Kasi mauna na yung mga adults. Saka mo yung mga children. Ngayon po ay dadako tayo sa Holy Communion o banal na hapunan.
Kung handa po kayong tumanggap sa banal na hapunan, ay pwede po kayong kumuha ng ating sarong at tinapay. Tayo tumayo. So, at kung hindi naman po handa, pwede po tayo manalangin, na maihanda nyo ang bawat puso. Lord, kanina lang maaari nagkasala ako. Kahapon, kagabi. Ihanda mo ko. At hugasan mo ko ng banal na tubig ng Kristo na siyang tayo naghugas sa aming mga kasalanan at puriti, aming isip at buhay. At yan ay pagbabayad sa krus ng Kalbaryo ng aming Panginoon Jesus bilang aming tagapagligtas. Thank you, Father, na mga Panginoon, bawat isa ay maging handa at gustong maki-isa sa pag-aala-ala ng iyong pagkamatay at pagkabuhay para sa amin. Bigla sa pangalan ng Jesus. Amen. So, na po. Kunin niyo lang po ang tinapay at ang saro, huwag po kayong iinom at huwag po kayong kakain, sabay-sabay po natin at inyong. Ako, Yung kamay ni Tita ko. Pero ito po si Mama. at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabi tayo gawin ang Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati na ito. Sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo manalangin. Ama, ang tinapay na ito na pinagbiyak-biyak ay nagsimbolo ng iyong katawan, hinati, dumanas ng hirap, sakit, at kamatayan, pagbubo ng dugo, para lang saan. Kaya tanggap ka namin, Panginoon. At tanggap namin tinapay nito, Diyos, sa bugatan ng palataya kami na ginawa yun para saan. Kaya purihin ka na bawat isa ay mapalakas sa magitan ng pangalan ni Jesus, ang dalangin. Amen. Ate po kayo. Katapos nila kumain, yan din ang ginawa niya sa inumin. Ginawa niya ito kasi sinabi, ang inumin ito ang bagong kasunduan at pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaalas. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inumin ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Ay mga Ama, sa saro na ito, O Diyos, na ito ang katigawan at kauhawan ng bawat isa, kunin ka sapagkat ibinuhos mo ang dugo nito para sa aming kalinis. At higit sa lahat, ibinuhos mo ang banal na Espiritu para sa aming kaaliwan at yan. Thank you. Nawa, Panginoon, ang bawat ininom sa saro na ito, O Diyos, ay matigaw magandang kauhawan sa buhay na. Sa pangalan niyo, taong dalangin, amin. Ating namin,
ng Diyos. Yes. Praise ang Diyos. Maraming salamat sa atin. May babasahin ako dito sa Unang Pedro 2 verse 5. Sabi dito, wali mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang timplong spiritual at bilang mga saserdoting nakatalaga sa Diyos, magantog kayo sa kanya ng mga hain spiritual na nakaluhod-luhod sa Diyos dahil kay Iso Kristo. Puri ng Diyos eh. Tayo mananangin. Among banal, salamat po sa oras nito. Nandito po kami. Salamat na ikaw kasama namin sa oras nito. Kailanman hindi ka nagkukulang sa bawat isa po. Salamat lalo na sa mga kapitbahay na kaanig ito. Thank you, Lord. Magandang kami alay sa iyong kalooban na sa amin. Nagbibigay din kami na sa aming puso. At ito ay tanggapin mo na Panginoon. Wala kami ibang masabi kundi sa iyo ang papuri, Panginoon. Sabi nga ni Pedro, saan pa kami pupunta na sa iyo ang buhay na? Kaya Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Tanggapin mo na Panginoon ang aming papuri, pasasalamat sa Panginoon Jesus. Lahat po sabi nga, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Number 15. So, next na ba yan? Di ka? Next. Next week. Pagta po tayo dito sa ating church, sa ating worship. At yung pag-announcement natin. So, Let's go. Wala. Walang dress code. next natin po usapan sa GC na lang natin. Ito kung pa kami suggestion test. Pangatlo, ang first Sunday worship natin ay first Sunday na January 2025. Face to face po, video. Nakapunta po kayo para sa ating worship. Okay po? So, tayo po kayo ulit para sa ating pastoral na panglangin. Kung meron po kayong dalangin sa Panginoon, this is the moment na pwede nyo request sa Kanya.
Ito, matawag natin dito, Pastor. We will come to the throne of grace of God. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, sa pangalan mo, hallelujah. Ama, salamat ikaw ang Diyos na nakikita. Ikaw ang Diyos na nakakita. Ikaw ang Diyos na nakakaalam. Kaya sa inyo namin inihahayag ang aming mga panalangin, ang aming mga pangarap, ang aming mga kalooban, ang aming mga minimiti. Lord, ang aming mga prayer requests, ang aming desires, ang aming mga wishes. Hindi ba kakaila ito sa inyo, Ama? Ito'y open book ang aming puso sa inyo, kahit anong tago namin, di namin ito magagawin. Kaya alam mo, ikaw ang nakakalam higit sa lahat. Kaya abutin mo ang bawat sama sa kanilang pangailangan. Sa kanila, O Diyos, sa mga dalangin, abutin mo ang bawat isa, ipakita mo, paramdam mo, iparanas mo, nanariyan ka lang, handa kang umubot, handa kang tumulong, handa kang tumugon. So, Diyos, makapagyarihan at makabuti ang sana sa Hallelujah. Paglangin namin ang aming bansa, patuloy, pagpalaan nito para kami nakapagpaan. Mula sa aming leader, Lord, sa President, hanggang sa pinakadulo ng dilingkod sa gobyerno, Lord. Ikaw ang humawa. Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng direction. Ikaw, Panginoon, ang humawa sa bawat puso magkaroon ng tunay na paglilingkod. Higit sa lahat sa inyo muna at sa bayan. Thank you, Jesus. Ganon din sa aming pamilya. Nawa ang aming pamilya ay nakuban mo. Pagpalain mo. Gabayan mo, proteksyonan mo. Ang aming pamilya nawa, Panginoon. O Diyos, dalhin mo, Panginoon, sa landasing makalangin. Mula sa tatay, nanay, at lahat ng anak. At ganoon din sa bawat isa na narito ngayon, Panginoon, kung meron man sila sakit, nararanasan, nakaramdaman, meron man emosyonal, setbacks, Lord, kung meron man kami, kung ano man, Panginoon, ang aming alalahanin, bagabag, pangailangan pinansyal, lahat ng aming pwede sabihin sa iyo, Panginoon, we entrust everything to you, Father. Reach out to us, reach out to everyone, to each one, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Nawa, ang sabahan na to, Diyos, ay naging pagpapala sa kanila. Glory, at hindi nila malimutan na nawa, naranasan nila ang blessing mo sa dakong. Thank you, Jesus. We give, Lord, thank you for the answers to all our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Para sa benediction na ating Diyos, hallelujah, taas natin ang kamay. Oh, glory to God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig, O Diyos, at sa katapatan niyo sa amin, sa kaligtasan mula kay Kristo, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, at sa kapangyarihan, kaaliwan, gagalakan ng banal na Espiritu, at pinagkaloob niyo sa lahat ng mananampalataya, anak ninyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat, pinagpala niyo kami ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah.